Tangina, ganito pala yung nararamdaman ng mga yung mga gine-guest natin. Tapos pinuput natin on the spot para mag-cold open. Tapos sasabihin lang nila sa dulo, andito ako sa peer-to-peer. Nice. Hello, welcome to Peer to Peer Podcast. This is a podcast where we peer into different topics. Beer. Minsan nagsasama tayo ng mga peers natin sa comedy scene, mga stand-up comedians. At minsan nag-guest tayo ng mga Walang kwentang tao madalas. pero naman, yung mga umuupo dito, mga hindi natin nililimit yung mga sa mga guest natin, hindi natin nililimit sa mga stand-up comedians kasi kung sino yung mga umuupo dito, tinuturing na nating peers. Pero yung isa hindi. Meron din isa hindi, no? At sino ka nga ulit? Ay, oo nga. O nga pala si Ralph Baltazar, isa sa mga co-host nitong podcast na to. Kung nakikinig ka pala, pwedeng pa 5 stars na. Tapos pa-comment na rin. At syempre kasama ko si Emil Buenaventura. At welcome. Kung first time mo naririnig itong podcast, sana hindi ito yung last. first and last. Masaya dito, masaya. Tambay ka muna. Pakinggan mo yung mga episodes natin. Oo nga. Magbalik tanong kaya tayo kasi yung huli tayong nag solo episode. Ay nung pilot pa. Ang pilot, oo. Ang pinag-usapan natin doon coffee. Oo. Kaya itatry natin ngayon na tayo lang muna. Tayo lang. Oo. Para gusto natin malaman, baka sabi mo kanina, baka nakabase na tayo sa guest. Oo. Wala na tayong skills. Umaasa na lang tayo na pagtatawanan na lang natin yung mga walang kwentang tao. Oo nga eh. Nasaan ba tayo ngayon? Andito Tsaka bakit maliwanag? Bakit parang mali? Oo, sorry. Andito pala tayo sa Century Park Hotel. Sa Manila. Anong exact nito? Sa, alam niyo yung dating Harrison? Oo. Katabi nun. Oh, yun. Diba? Harrison yun, diba? Tama. Harrison Plaza. Oo. At kakanood lang namin nanood kami ng live recording ng The Cool Pals. Congratulations pala sa 1,000th episode. Ewan ko, baka maunahan ko pa kayo mag-post ng Kasi nalilate sila mag-post, diba? Hindi, ano yung tawag doon? Chronological. Pero yun, congratulations sa 1,000th episode. Congratulations din kasi tangina, ganda nung na to. Napili nilang guest. Sino ba yung guest nila man? Si Michael B. Lang naman. Oh, tangina, solid. Small things. At yung The Cool Pals, sila yung yung ginagaya namin. Hindi halata, no? Hindi halata. Hindi kasi maganda rin. Marami din ako natutunan sa 15 episodes natin na duman bilang ako naman nag-i-edit. Na nakikita ko palagi, napansin ko na dapat maganda agad yung pasok. So simula nung inumpisahan ni Sino? Ese. Si Ese talaga yung cold open. Sabi ko tangina yung SNL meron din silang tinatawag na cold open. Tama. Dapat masaya na agad yung una. Ganun. Pero may mga hindi. May mga, tulad nung sinabi niya kanina, on the spot ka pala talaga pag ikaw na yung magsasalita, mabablanko ka eh. Pero maganda rin yun, at least yung kung ano man yung naisip nila nun, hindi naman natin na. Oo. Kasi, naman to improv. Oo. Kung ano yung may bigay nila. Oo. Sasakyan natin. Oo. Yes, enan. Yes, and lang. Parang sa, nadadala mo ba yun sa totoong buhay, yung mga yes, and? Yes, and? Baka hindi nila alam kung ano yung yes and. Yung yes and yun naman yung parang saluhan na lang din siguro, parang walang bad idea kung may iba to na kahit ano yung tao. Tama, individual. yung kumbaga go with the flow, hindi yung kung may sinabing isang tao na isang bagay. May sasabihin ka na para i-support. Hindi yung mo siya. Hindi mo siya ipapahiya. I-shutdown or hindi mo siya something. shutdown. Parang hindi mo babarilin yung idea. Parang saluhan. There are no bad ideas. Mismo. Kaya ayun ang sinusubukan natin gawin dito. Parang kumbaga mas madali, mahirap siya gawin. Pero nakikita ko minsan pag marami tayo, mas madali siya pag marami. Oo. Parang
Kasi syempre, mas maraming utak na nag-iisip. Oo. Tsaka lakas din ng tao no? Minsan din i-ride mo rin yung energy ng ng kung ano man yung na naganap. Kaya siguro, kaya pag pinapakinggan mo rin yung Cool Pals, nakaka-inspire din kasi parang inisip mo, ang talino ng mga to, pero na yun, muscle na siguro sa kanila no, na Tama. may database na sila na paghuhugutan ng mga patawa. Tama. So, yun din yung yung talagang hindi naman natin ginagaya yung Cool Pals per se. Pero kumbaga sila yung isa sa mga comedy natin inspirations talaga. No? Sila yung nagpakita ng ito yung results. Ito yung kumbaga hindi naman finished product kasi lahat naman to work in progress. Pero blueprint at yung possibilities ba na tama. Kita mo sino mag-aakala na magi-guest nila ngayon sa 1,000 episode. Oo. Ang nag-imbento ng comedy. Diba? Siya yung nagsulat ng sa Bible. Siya yung Genesis. Ito pala yung natin, no? Yung sip-sip episode. Oo nga, tayo na, tigilan natin. Hindi, pero kasi nakikinig si Miss Del. Hi, Miss Del, kumusta po kayo? Shoutout po, Miss Del, magandang hapon. At kita mo naman, hapon tayo nagre-record kasi syempre di naman natin control kung anong oras nila isasalang si Michael V. Oo nga Kaya pumunta lang kami dito para manood talaga, pero tinake na rin namin yung opportunity para mag-record at magbangko. Magbangko ng episode. Kasi talaga hindi rin madali eh. Kaya mabibilib ka rin sa Cool Pals kung paano nila ginagawa yun. Pero masaya din ako na gagawa natin ng paraan kasi parang iisipin mo, sayang nga naman na pagpupunta ka sa open mic, 5 minutes lang ilalagay mong yung naka-ready mong gawin dun. Ang saya din na may podcast ka na nilook forward pare. Ikaw kamusta sa pagpa-podcast man? Nag-enjoy ka ba so far? Naman. Nag-enjoy naman ako. Hindi naman ako alam mo yun, pag napipilitan ka, hindi naman ako gumagawa ng mga bagay na napipilitan ako. Parang meron din. Pero hindi ko na sasabihin ko. Anong episode? Hindi, man. Ibang bagay. Hindi podcast. Pero ganun talaga eh. Lang natin. And mas maganda nga yung na-enjoyment process. Oo. Naniniwala ko dun sa... Ang sarap din na may shit online eh. Alam mo yun, parang ang tagal nating kulelat. At least ako parang parang wala kang nakakaalam ata nag-stand up pa ako eh. 'Di ba? Hindi, I mean pag kasi hindi rin naman ako masyado social media. Social media? Ha? Bakit ganun mo sinabi yung social media? Siguro dahil yun yung pag-uusapan natin for today's video. Ako doon. Joke lang. Joke lang yan. Sabi ko magana lang tayo. Kukumustahan lang tayo. Ano ba yung mga yung mga pinag-aabalan mo lately? Lately? Man, ako. Tinatry ko i-better yung sarili ko. Yung discipline ko. Yung iba hindi ko na lang pag-uusapan, feeling ko ma-jinx eh. Pero ayun, yung pinaka pwede kong proud akong ginagawa ko ngayon, nagde-detox ako sa social media. Wow. Ako ng bucho. Social media detox. Pero kailangan din Kailangan parang parang naalala ko nagkukwentuhan tayo nun tungkol sa movie. Tapos nasabi ko doon na hindi ko na kayang tumapos ng isang buong movie nang hindi nagpapahinga. Ganun, kaya sabi ko gusto ko naman yung attention ko humaba-haba kahit papaano. Tama. Kasi talaga yung medyo ako aminado ako na kahinaan ko rin yan, na kailangan ko ring i-work on yung sa social media. Pag-uusapan na natin. Let's go. Yung social media, like, yung doom scrolling. Problema yun eh. Like,
alam mo yun, yung ang layo na nung narating mo, nakarating ka na sa mga nagtatanggal ng ingrown. Bottom of the barrel ba yun? O talagang ano? Hindi, feeling ko nasa gitna ka pa lang nun. Hindi pa Wala ano. pa sa dulo. Feeling ko yung mga dulo, ano na yun, yung mga pinupugutan. Uy, gago, meron pa ba? Meron pa bang ganun? Hindi, wala na. May ano may mga deleter na eh. Di ba? Oo. Pero dati, no, mas Wild Wild West. Oo. Good times. Good times. Naalala ko, wala pang social media nito Yung mga kaklase ko ng elementary, may mga video kami sa phone na pinupugutan. Oo nga, hindi parang ang hindi mo ma-imagine na tangina mga ilan ba to? Mga elementary, elementary. mga kakatapak mo pala ng high school tapos yun yung trip nyo, no? Manonood kayo ng pinupugutan ng ulo sa internet. Good times. Pero buti na lang ngayon may mga ganyan na yung may mga control na sila na nilalagay na Oo. kung ano man yung nakikita ng mga tao sa internet. Kasi feeling ko lalo na kung walang mga anong tawag dito, mga ganyang safeguards. Kung walang mga ganyang kung walang mga ganyang mga things sa internet kung kahit ano pwedeng ma-post, madidesensitize yung tao sa mga mga bagay-bagay. 'Di ba? Like kung makakita ka ng ng mga pinupugutan in real life, parang parang masyadong ang tawag dito. Yung kunwari nanonood ka ng movie, tapos puro mga kinukonsumo puro mga violence ganun. Pag nakita ka ng sa totoong buhay, parang wala kang mararamdaman. Parang sanay ka na. Ganun ba? So bagay, sobrang totoo naman 'yan. Pero aminin ko na din, pag yung nakakita ko ng mga video ng mga aksidente, pinapanood ko rin. Di ba? Pero para alam mo kung ano hindi gagawin. yung mga hindi mo tutularan. Pero nakakita ka na ba sa totoong buhay nung parang crime scene or yung accident na kakatapos lang? Parang hindi, kasi kung nangyari sa akin yan, dapat alam ko agad, di ba? So, sa bagay. Hindi ko wala. Ikaw ba? May time lang na nung dati sa Novaliches pa ako nakatira. Parang dami nangyari dun sa lugar na yun. Marami talaga, men. Pero hindi ko naman actually nakita yung pangyayari. Pero sa palengke to, tapos parang napadaan lang kami. May pool of blood. As in, talaga. Alam mo yung pag ng parang natapon na balde ng gagamitin dapat sa dinuguan. Ganun? Ganun. Black? Hindi naman, red pa siya eh. Red pero pa? Yung unti-unti nung dadarken yung kulay. Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam kung may nasaksak ba doon. Nasaksak? Yun. Kung yun yung kaso, hindi naka-witness na rin ako. Dati na traffic kami. Tapos sabi ko, bakit kaya traffic? Maya-maya nakita ko may mga nakahigang mga nagbomotor tapos may ambulansya, tapos maraming dugo. So yun. Gumagalaw sila? Hindi na yata eh. Parang, oh shit. Naalala ko nun, kinakausap na sila ng paramedic eh. Tapos nilalagay na sila sa stretcher. Grabe dun, no? Oo. Tangin na. Ano pala yung natin? Violente pala episode na to. Maganda lang talaga yung mga content na nadidisgrasya pag nandito lang sa kamay. Oo. Iba pag yung andun ka na eh. Yung makakita mo ng mga parte ng tao na alam mo hindi na nakakabit sa tao. Pag actual ako ayokong nakakita ng ganun. Yung personal. Oo. Personal. Sino bang gusto ko yan, no? Ewan ko, baka may mga enthusiast dyan. Meron ba tayong mga peers na enthusiast? Oo nga. Comment naman kayo dyan para mahuli na kayo ng pulis. Pero kung ganun yung trip mo, baka may, ano ba yun? May mali ba dun? Hindi naman. Pero pag personal na? Parang gusto mo talagang Gago ka. Meron bang ganun naglilibot I'm sure meron, no. Naglilibot lang naghanap ng mga aksidente. Ang pinaka kung gusto niyo mabayaran tapos enthusiast kayo ng mga na-aksidente, mag-photographer kayo. Sa mga, diba? Oo nga, no? Meron kaya ganun? Yun talaga yung nila? Meron. May mga photographer na ready agad na pag may nangyari, picture mo to, send mo sa mga bujari o ganun. Sila yung... Pero ano ba yun? Masaya sila sa nakikita nila o ano? Hindi. Yun yung lalo na yung drug war. Kasi merong libro yung yung sikat to eh. Ba't di ko alam?
Yung Some People Ah, Killing. si ano, alam ko nag-guess yan sa ano eh. Santa. Some People Need Killing. Oo. Mm. Nabasa ko yung libro niya na yun. Tapos naalala ko lang Babae yung to, di ba? babae to. So journalist siya. Tapos nung time ng Tokhang. Mm. So tapos yun may section doon na kinikwento niya yung kasi kino-cover niya yung gabi. Ah. Kasi 'di ba doon marami namamatay. Tapos meron din photographer. Doon ko nalaman na trabaho pala 'yon. Na mag-picture, freelance picture ng talaga? Freelance? Fuck. Ano yung mga kailangan mong gawin yan pagkatapos? No? Parang, meron ka bang regular na therapy? Parang, miyak. or, Miyak. pagkatapos, pagka-submit mo. Ano? Sa bagay, kasi ano pa nga magagawa mo kundi, kailangan mong i-express yung, or, ano pa? Paano mo i-handle yung ganong Parang feeling ko sobrang stressful. Feeling ko stressful lang yun sa first day. Diba, parang sabi mo nga, madedescent. Sa Overtime, bagay, parang siguro kahit may patay dyan, kaya mo kumain ng oo. ng lunch. Ganun. Oo nga, no? Parang, uy, aksidente na naman. Parang nagkikrave ako sa dinuguan. Ako hirap akong kumain sa mga kapag may mga patay sa paligid. Like, yung sa mga burol. Agad. Pinipilit ko lang eh. Awe? Mm. Dahil ba takot ka? Hindi ko alam. Ano lang, yung idea lang na hindi na siya makakain. Pareho kayo ng nanay ko. Hirap eh, no? Nanay ko rin hindi kumakain sa lamay. Parang hindi daw yan sabi niya, hindi yan ang pinunta ko dito. Gumagano siya. Ako, kumakain ako, pero parang yung appetite ko hindi, as in, lang, parang nahihira lang akong tanggihan yung, yung inaalok? yung inaalok na, Bawal din trip. ata eh. Ganun? Bawal. May ganung Or superstition. Sa lamay. Booking ina. Ikaw ba? Kaya mo? Medyo pag sa mga Ilocano na lamay, naman sarap talaga mag-food trip doon. Talagang sobrang daming ulam. Iba ba yung doon? Yung parang mga ritual or Di naman. mga traditions? Kasi yung mga namatay ko na kamag-anak na pinuntahan namin, lahat sila St. Peter yung lamay. Yung So pero, na lang, yung food lang, parang ang sarap ng food trip. Food trip. Yung mga lutong to or yung lutong mga Skyflakes. Lutong ulam. May mga nakangiti ako no? Kasi pag may namamatay, automatic ako yung sinasama ng mama ko. Sa Baguio kasi. Ako yung freelancer eh. Pupunta ka sa kung saan man. Kung saan man. Madalas Baguio. Tapos, ayun, parang okay naman. Parang nag-i-enjoy naman. Pero tingin ko yun lang din naman yung gustong mangyari ng mayapa. Di ba? Hindi nyo malulungkot yung mga kamag-anak. Tsaka bakit kung ayaw nyong kainin yan, ba't nyo dinala? Kaya nga eh. Pero, parang yung mga ganyan, yung nagiging reunion. Di ba? Parang yung mga tao, hindi naman sila masayang namatay yung pero sineselebrate yung life nung mayapa. Yun pala yun. Kaya nagsasaya yung mga tao. Palagi yung sinasabi nung kunyari pag nasa loob kayo ng chapel ba tawag din? Basta yung room. Tapos biglang may nagtawanan na kumpulan. Tapos hindi nila sinisita. Sasabihin, gusto yan nung namatay. parang naging birthday no? Gusto niyang pinag-uusapan siya. Ganun. Sa social media. Ay, isa pa yan. Tangina. May nakita akong video sa social media. Yung may patay sa likod, may kabaong sa likod, tapos biglang nag-workout siya. Ewan ko nakita mo yun, pero hindi ko makikita yun kasi wala ako sa social media. Detox nga pala ngayon. Detox ako ngayon. Ang daming na free up na time sa akin. Kasi hindi naman talaga ako nagsa-social media eh. Alam mo yun. Ang nauubos ang oras ko sa YouTube tsaka sa Reddit. Mahilig ka magbasa? Oo, manood din ng video. Kasi sa Reddit andun na lahat eh. At
anong nagpapa sa'yo? Parang black hole sa sa mga Minsan Reddit? editing kasi yabangan din dun minsan eh. Parang pagandahan din ng edit, pakitaan ng effects ganun. Kaya malula ka rin. Tapos Memes. sa Facebook naman nagsascroll ako dun. Pero hindi na ako nagpo-post. Parang ginagamit ko yung Facebook para malaman kung anong ginagawa ng mga kapwa ko comedian, kung anong mga shit na pinopost nyo, ganun. Ako na ako yung medyo hirap akong tanggalin kasi kailangan kong sundan yung yung news. News? Yun yung inaano ko eh. Ang ano ko naman, 24 Oras Express. Pag yun ang pinapanood ko. Yung sa Facebook to. Hindi, sa ano na to? YouTube. Sa YouTube na to kasi parang 30 minutes lang. Alam mo na kung anong nangyari sa Pilipinas. Parang ganun. So yun na lang alternative ko. Parang gusto ko itang i-convert Pero eto, ang tanong ko, pwede ka ba maging successful na comedian nang hindi nagsa-social media? Sa panahon ngayon, siguro yung dati, oo. Kung na-establish mo na yung sarili mo before pa na meron ka ng fan base, oo, na na-discover ka nila kahit wala pa yung social media, tingin ko okay ka na eh. Pero kung ngayon na parang sa panahon natin, sa mga batch natin, kailangan mong kailangan mong mag-post ng content. Halimbawa ako, na-discover ko na pwede pala ako mag-post ng content nang hindi nag-scroll. Kasi yun yung ginawa ko for the past 2 weeks. Nag-edit ako ng mga shorts natin. Tapos kinedule ko. Yung ganun, sa tingin mo, sapat na ba yun? O mahalagang may interaction ka pa? Kunyari may nag-comment, dapat mo. Para magkaroon ng traction yung yung page. Dapat may Hindi talaga yung kailangan. Feeling ko kailangan makipag-interact din talaga sa mga tao eh. Ang iniisip ko yung stories. Halimbawa, may nag-tag sa'yo tapos hindi mo nire-stories. Parang iniisip ko, baka isipin ng mga to, nagmamayabang ako, ganun. Diba? Parang di na suplado, ganun. Diba? Ayaw mo. Pero naman kasi, para lang may labas natin para ma-discover din yung iba yung shit natin, kaya kailangan talaga nating mag-post eh. Kasi paano ko madi-discover? Syempre, hindi na nga tayo nire-rate ng 5 stars tapos hindi sila nagko-comment sa Pero yun, tingin ko necessary siya sa panahon ngayon, yung social media. Para yun talaga parang nabobother ako minsan kasi pag nagtatag ka tapos hindi nire-stories. Ba't kaya hindi nyo pinapansin? Suplado siguro. Kaya iniisip ko baka ganun din yung ibang tao. Tingin ko nanood sila, tinag ka. Kailangan mo hindi mo masyadong isipin. Oo, no? Kumbaga, na lang, isipin natin yung positive light na baka masyado marami nag-stories, hindi niya napansin. Oo nga. Sige, babalik-balikan ko na lang yung sinabi mo. Pero ganoon naman talaga minsan eh. May times na kunwari yung na-post lang tapos too late mo na nakita tapos nag-tag pala ako tapos hindi ko na-repost. Sayang. Ang maganda naman pala sa may meta na eh, 'di ba? Yung business yung meta business. So pwede mo pa rin basahin yung mga messages doon kung ano man yung kung ano man yung message. Nag-message sila sa IG or sa Facebook, pwede mong basahin doon eh. Alam mo ba yan? Yan yung mga fini-figure out ko ngayon kasi parang ang sarap ng walang Tama naman yung medyo ka rin talaga yung design naman talaga siya para kunin yung attention. Yun yung mahirap tanggihan minsan eh. Kayo ba guys, ba kayo? Babad ba kayo sa social media? Yung mga dino-doom scroll nyo sa kayo nakakarating? Share nyo naman. Ano yung mga mga fucked up thing na yung alam mo yung pag narating mo na yun parang tama na. Masyado na akong That's enough for the day. Ikaw ba, ang pagdo-doom scroll mo ba, umabot ka ba ng oras?
Di pa naman. Hindi. Hindi naman oras siguro. Pero mga 59 minutes. Hindi nga. Tama. Technically, hindi. Hindi, pero matagal. Yung significant time minsan na, alam mo yun, konsensya ka na sa sarili mo na, Oo. tangin na, nagsayang ako ng oras, oh. Wala akong, ang dami kong nakita pero wala akong narating. Mobile Legends, iniisip mo bang ano din yun? Waste of time, ganun, games? Depende. Kung ikaw, marami ka pang ibang ginagawa tapos yun yung distress mo. Tingin ko, okay lang yun. Pero kung may binabantayan kang mercury drug, Oo nga. dapat, hindi ka, Hindi ka nag-mobile Legends. Bantayan mo yung mga bumibili ng gamot dyan. Merong tindahan sa amin, dalawang magkatabi. Yung isa, yung nagbabantay doon, palagi nagmo-Mobile Legends. Tapos bumibili lang ako sa kanila. Pag nakikita ko naglalaro siya. Kaya maganda yun. Maganda yun, man. Tapos yung nagsakto pa nun, intense. Nakikita ko lang na naiinis na siya sa akin. Pero lason din yun, man, sa akin dati. Buti natanggal ko na yun. Sabi mo ngayon yung bumuhay sa'yo nung pandemic. Oo, totoo. Kasi nung time na yon, mag-isa lang ako sa bahay. Tapos every after work, doon na kami may mga kalaro kasi ako eh. So, kumbaga, hindi ako nawawalan ng kausap. Oo. Kaya medyo yun yung sa akin eh. Ano ba yung tawag doon? Nag-protect ng aking sanity. Oo. Kasi, ikaw ba, may time ba na nung pandemic na mag-isa ka lang? Wala. May kasama ka lagi? Meron, the whole time. Cabin fever kami ni Ali, pucha, tagal nun. Pero naisip mo ba yung sarili mo na kung mag-isa ako dito, baka nagbigti na ako? Tingin ko. Oo. Tapos, ang liit pa ng space namin nun eh. Oo, naalala ko yun. Parang parang ang tagal na parang yung unang release ng COVID, parang 6 months yung walang labasan eh. Oo, wala ang talaga. Tagal nun, parang masisira talaga yung utak. Buti may mga podcast. Oo, yun talaga. Doon ka rin yun talaga yung yung tulong ng The Cool Pals. Oo. Escape siya eh. Oo. Tapos may mga naririnig ka mga ibang tao na nag-uusap. Oo. Parang kasama mo na rin sila. Nakakatatlong ang podcast ata isang shift nun eh. Dati nagko-corporate pa ako nun eh. Isa akong copy-paste specialist. Dati ang takot ko, pumunta sa mama ko tapos ako yung magdala ng COVID sa kanya. Isa na rin yun. 6 months din nata hindi nagpakita. Isa na rin yun eh. Talagang tanda. Ako kulong din talaga ako sa bahay. Wala kang kasama? Kapatid mo, hindi ba doon? Andun yung kapatid ko pero umalis din siya eh. Umuwi siya sa amin sa probinsya. So, ba't ikaw hindi mo ginawa yun? Hindi ko ginawa. Bakit nga ba? Hindi ko naisip eh. Parang nagre-report pa rin kasi ako ng office. Ganon. May may days na kailangan mag-report ka talaga sa office. So, yun. Pero salamat sa Mobile Legends. Kasi ayun, nagmumurahan kami doon. Tapos yung lalabas mo rin yung galit mo. Lalabas mo yung galit mo sa gobyerno. Ayuda. Fuck the government. Yan lang yung mga Ito talaga yung podcast na fuck the government. Kasalanan talaga nila yun eh. Kaya ako na sa Mobile Legends. Pero medyo naging din talaga siya yung significant na time yung kukunin sa'yo. Kasi hindi mo siya pwedeng i-quit eh ng gitna. Kasi marami naglalaro? Kumbaga yung match, hindi mo pwedeng iwan hanggat hindi siya tapos. Oras ba inaabot ng isang game? Depende kung bano ka matagal. Mga 3 hours? Hindi naman. Yun din yung nakaka-addict sa kanya. Mabilisan lang yung siguro pwede ka ng mga 15 minutes ganun. Pasok yun sa sa lunch break no, nakakain ka na nakapag Mobile Legends ka pa. Oo, 'di ba? So so parang lalo na pag talo ka, kailangan mo bumawi. Pag panalo ka, gusto mo pang i-roll yung mo.
Kinikerry mo yung high. Oo, carry mo pa eh. Gusto mo pang, tangin na malakas ulit ako. Oo. Pero, ayun, ikaw ba, may naano ka bang game dati? Game, wala Oo. eh. Itlog. Laruin mo itlog. Wala, hindi. Parang ngayon nga lang, wala akong game. Nung buong pandemic, ano lang ako. Movies lang Tamang talaga. movies lang yung... Series, dami ring series nun eh. Mm. Tamang Netflix. O nga, ano, tayo na, 2 years talaga yun eh, no, nawala sa buhay natin. Oo. Napag-travel ba kayo nung panahon? Mm. Hindi eh. At all, 2 years, hindi. Hindi nyo Hindi. tinay. Meron ba? Parang ako hindi. Kasi napag-Boracay kami nun eh. Pero naalala ko, nakwento ko, yun yung time na Oo. may face shield. Parang ang hirap lang din nun talaga. Kaya ano, tingin ko parang wala eh. Kasi Wala talaga, dapat no? yun na sinabi ko, may isip ako. Kung meron nangyari. Kung nagawa ako, malamang wala. Wala talaga. Ano ba? Pero naalala ko may time din na ano eh. Sakto nga yun, umuwi ako sa amin. Nakauwi ka pa? Nakauwi pa Saya? ako nun eh. Pero Lockdown din kayo. parang nano na yung na-fuck up na yung ano ko. Yung Ano ba nangyari timeline sa'yo? ko. Parang may... Ano ba nangyari sa'yo nung sa mag-isa ka? Parang ano ba? Umuwi pa ako nun. Umuwi pa ako sa amin nun sa Marinduque na. Pero before pandemic pa pala yun. Before pa. Oo. Tapos sakto nga yun eh. Yung may kinuha kong sasakyan. Tapos yun yung first na drive ko pa uwi. Pabalik sa Manila nang ako lang mag-isa. Ito yun. Hindi to. Hindi tong studio natin. Hindi itong studio. Iba pa. Tapos after nun, sakto yun na yun yung pandemic. Parang parang okay din kasi at least nagkaroon ako ng mode of transpo nung pandemic. Kasi ang hirap mag-commute nun eh, di ba? Parang nakakatakot mag-commute. Buti nagmamaneho ka na pala nun. Oo, yun nga. Parang medyo nasalba ako dun. sa kung saan. Hindi pa naman yun. Hindi na ako sa Novaliches. Sa Manila na ako. Sa Manila ka na. Mm. Pero ang sarap mag-driving nun, no? Oo, kasi maluwag. Kaya ang dami ring na-addict sa biking kasi biking. Sa biking, cycling. Kasi ang luwag talaga eh. Din ako, may short stint din ako ng pagbabike nung pandemic. Ano yun? Kailangan mong pumasok sa work pa or hindi? Hindi, ano lang. Hobby. Yun, sobrang trending dati. Yung nagpapayag na silang lumabas pero bike lang, ganun. Pero pag nagbabike ka man nun, kailangan naka-face mask. Oo, kailangan. Kasi minsan pinapara pa kahit. Tangin, ang hirap magbike nun. Mahirap. Para kang nagte-training ng yung sa boxing. Alam ko yung ganun yung kalaban ni Ipo. Yung nagja-jogging na naka-face mask para lumakas yung baga niya. Para mahirapan siya huminga. Ganun pala yun. May sense. Kasi mahirap huminga pag naka-face mask ka eh. Kahit nga jogging tangin naman, ang payat ko nun. Sobrang payat ko nun, promise. Nagja-jogging ka? Oo, kasi panggabi ako nun. Siguro 2:00 ng umaga tapos na yung work ko. So may 3 hours pa ako. Jogging lang ako, parang payat ko talaga. Ako, sinukuhan ko yung jogging. Tinry ko pa yun mag-jogging ng umaga bago nga mag-work. Oo. Pero hindi ko talaga kaya yung may face mask. Hirap. Hirap. Dapat di na no? Ikaw lang naman nandun eh. Kaya nga eh. Kasi dati may pumara din sa akin sa loob ng subdivision eh. Parang kinausap niya ako. Sabi, di ka naka-face mask. Siyempre, dati, hindi mo pa talaga alam kung ano yung COVID eh. Hindi mo alam na joke lang pala lahat. Pakulo lang ng gobyerno para tayo. Magstay tayo indoors. Bumili ng face mask. Yun sa pa yun, no? Yung mga face mask, face shield. So, din yun eh. Malaking usapin din yun nun. Yung tinataasan yung presyo. Naalala mo ba yun? Ay, nako. Saya. Ito yung mga ikukwento natin sa mga sa mga future na mga bata. Na tangina nyo, mga tinitake for granted nyo yung buhay nyo dati nagkaroon ng pandemic. Sa tingin mo, kasi tingnan mo, never naman pala umayos tong Pilipinas. Sa tingin mo, may magkakaroon pa ng yung arc? Redemption arc. Sobrang pangit dito sa atin eh. Tingin ko matagal na panahon pa. Matagal pa. Feeling ko hindi natin maabot. Naiinip na ako.
Hindi na natin maabutan yun, kaya kailangan natin isalba yung mga sarili natin. Oo nga eh. O kaya at least man lang yumaman. Oh. Para, alam mo yun, hindi ka hirap gumalaw dito. Diba? Gusto ko na yumaman. Nainip na ako. Pag tulungan tayo mga peers. Oo nga. Tulungan nyo naman kami sumikat. Sa pagla-like, comment, Pag naging kayo subscribe, ng rating 5 stars lang. Kasi pag hindi, max para rating. makarating din to sa mga ibang peers na alam mo yun, eventually baka ma-invite natin silang manood ng stand-up comedy at yun, makita nyo kami live ng performance. Sana nga, ganito lang. nasa ko yun eh, sa bucket list ko eh, na makapag-live tayong kulitan. Live. Kahit parang crowd work lang. Pero Pwede. medyo matagal pa kasi dito nga, hirap na hirap tayo. Pero alam mo yun, naman yan eh, yung grow, part ng growth. Growth, No, friend. diba? Kasama yun. Nag-aano pa lang tayo eh. Yan tayo Hinahanap pa nagmamadali. lang din naman natin kung ano ba to? Boses. Tingin ko. Wala tayo dun ah. Then na-distract tayo dito sa mga naglalakad eh. Sinundan natin ang tingin eh. Kaya nga ganito pala pag umaga nagre-record eh, no? Ang Ang dami hirap nakikita. eh. Nakaka-conscious din. Nakahanap eh. Tapos pag may tumingin parang puta na. May hawak silang mic oh. So iba pa din pala yung feeling ng mga nasa wish bus, no? Oo. 'Di ba? Parang tangina all eyes on you din sa no? Parang sila nasa cage. Performance. Nakakabilib din, sana maging tayo. Ay ba, Sana maging mo- wish ba? Maging wish bus tayo. Nagre-record ng podcast habang nasa traffic sa EDSA, no? Tapos kita sa labas. Oh. Kita sa labas puta. Para aquarium. Sino ba yung mga dyan? Pipili sila ng peer. Ano bang gusto natin mangyari dito sa podcast na to? Ako, hindi ko pa rin naiisip, pero ang gusto kong mangyari ngayon is yung talagang maging consistent tayo, tapos record lang tayo ng mga gusto nating pag-usapan. Oo. I-guess lang natin yung mga walang kwentang Mga walang kwentang tao. Similar din ako sa'yo. Parang numbers game din ako. Parang tignan mo itong ang Cool Pals. Naka 1,000 na sila eh. Siguro hindi rin nila inisip na makakaabot sila dyan eh. Kaya nga eh. So ito muna. So dadalhin natin kung hanggang saan. Malay mo, along the way mag-aaway tayo. Oo nga eh, sa pera no. Sana sa pera na lang. Sana sa pera. Yun na lang. At least alam ko na pwedeng kumita. Di ba? O sige, pwede naman pala tayong kumita. So, hiwalay na lang. Record tayo. Pero, ano pa ba? Ano pa yung mga shit na pwede natin gawin? Ewan ko, hindi ko rin alam. Gusto ko lang din mag-stand up din muna ngayon eh. Parang Ano lang din naman to eh, di ba? Yung parang, yung tinatry din nating magkaroon ng entertaining na conversations. Oo. Kung ang hirap din kasing makipag-usap ng yung tingnan mo asa na ba yung natin ngayon topic. Nakarating tayo ng pandemic eh, no? kanina mga napupugutan lang eh. Galing sa napupugutan pamuntang pandemic. Napabalik na tayo eh. Oo nga no. Fucked up nga yun no. Alam mo yung entry nun? Mobile Legends. Sa mga short-term goals natin. Dapat ba meron? Parang di nga eh. Parang masaya lang din eh. Pero tingin dapat at least merong May general direction na lang. Oo, ano bang naisip mo na short-term goals? Di ko lang parang sa ngayon naka-focus ako sa content. Sa paggawa lang. Dito ko naaalala palaging kailangan kong gumawa ng shit eh. Parang puta, wala pa akong na-edit. Wala pa kaming episode ayoko rin itigilan eh kasi isipin mo pangalan to 16. Hindi pa tayo pumapalya eh. Oo. Na-late lang tayo isang araw pero hindi tayo nawawalan eh. Kaya nga. So tingin ko mahalaga talaga yung consistency, parang sa lang yan eh. Pag-gym nga, saka parang sa stand-up comedy, kailangan lang nating mag-show up. Tapos
gawin lang natin. Mag-record tayo at magkaroon ng conversation. Oo. Yung kahit anong mga bagay na pwede nating pag-usapan na maging source of entertainment ng Tama. ating mga peers, 'di ba? And hopefully, along the way, magkakaroon tayo ng solid listeners. Oo. Kaya kung first time mo tong naririnig, pakinggan mo yung mga previous episode natin. Oo. At i-rate mo ng 5 stars. Mag-comment ka kung anong favorite character mo sa Mobile Legends. Oo. Anong favorite mong TV series. O ano ba? Favorite Social mong media. social media of choice. At ano ba? Favorite mong napugutan ng ulo. Napugutan ng ulo. And with that being said, meron ka bang Gusto mong sabihin? request sa mag-edit? Dito mo na lagay yung music. Ayan. Yeah. Nag-post pa eh, no?